Itong sobrang pagbulgar ni Senator Erwin Tulfo sa mga ghost projects daw di umano ni ex-Senator Trillanes. Naku po, paano yan? At meron daw itong investigasyon noon sa panahon ni Pangulong Duterte. Ay, ito pala yung ghost projects na ito, sa panahon pa rin ito ni Pinoy. Naku, bibig na shock ako ba? Akala ko, sabi na ilang netizen, akala namin malinis si Trillanes, meron din palang tinatago. Ano ba ito katotoo ka, bibi? Parang sa video nakita ko, galit na galit si Senator Erwin Tulfo. That time. Ngayon, I think that time hindi pa si Senator Erwin Tulfo, hindi pa siya senador. Maaalala kaya ni Senator Erwin itong video na kung saan talagang hinanapan niya si Senator Trillanes ng 245 million ng mga proyekto. Wala daw nakitang pailaw, mga ghost projects daw. Nako, eto kabibig ha. Ito pala yung totoong rason kung bakit galit na galit si Trillanes kay Pangulong Duterte. Opo kabibig, binulgar ni Pangulong Duterte ang totoong rason kung bakit galit na galit si Trillanes sa kanya. I don't know kung tama ba si Pangulong Duterte kasi ito yung pakiramdam niya. Nakatanggap si Senador Trillanes ng mahigit 200 milyong pisong pondo, 245. Mula sa Disbursement Acceleration Program ni Pinoy at Butchabad. 245 million. Alam niyo kung saan ginasta ni Trillanes yung 245? Ay, ginasta niya sa mga project sa hangin. Ghost. Wala kang pinatunguhan yung 245. Ang tanong ng Presidential Anti-Corruption Commission, saan mo raw ginasta ito, Senador Trillanes? Pakipaliwanag. Yung sinasabi mo na ilan sa mga ito ay para sa pailaw, hindi po makita hanggang sa mga oras na ito ng mga auditors ng Commission on Audit. Saan mo raw ginasta yung 245 million? Yan ang sinasabing gaba sa inyo, karma. Salita kayo ng salita, turo kayo ng turo, turo kayo ng turo, ganito, ganon, ha? Sa 245. Ako naman ang magtatanong sa iyo. Pasalamat kayo ni Senador Ontiveros. Yan siya ha, kasi na-turn off kanina. Oo nga, grabe no, grabe yung reaction ni Senator Erwin Tulfo this time. Hindi pa siya senator this time. Or, I don't know, baka, I think sa mga kabibig, kasi panahon pa ito ni Duterte. Kasi, they're mentioned about Belhica. Si Belhica, yun ang chairman ng PACC. Di ba, yung committee na kung saan, ang committee kung saan nag-iimbestiga sa korupsyon ng mga politiko na biglang pag-upo ni Bongbong Marcos ay kanyang inalis mga kabibig. So, dito, parang ramdam mo ang hindi nagustuhan ni Erwin Tulfo, yung na-find out ni Belhica, yung na-find out nila tungkol sa ghost projects daw di umano ni ex-Senator Trillanes sa panahon ni Pinoy. Walang death penalty. Kasi narinig ko yan nung nasa pinatawag kami sa Senado. Pasalamat kayo, Senador Trillanes at Senadora Ontiveros, walang death penalty. Ibabalik ko. Si Senador Ontiveros, yung 1.7 billion na PhilHealth. O ikaw, Senador Trillanes, 245. Ang plunder, Senador Trillanes, ay 60 million. 60 ba 50? 60 million. 245 ito, Senador Trillanes. Madami-dami itong plunder na ito. Ay hindi makita ng hindi po makita ng Presidential Anti-Corruption Commission. Yun ang sinasabi po mamaya. Kakausapin natin si Commissioner Belhica ng PACC. Hindi po yan gawa-gawa namin. Yan po yung report ni Commissioner Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Na sa kanilang pagsasaliksik, si Senador Trillanes ay tumanggap ng 245 million pesos na pondo galing sa Disbursement Acceleration Program ng panahon ni Pinoy. Why? Pero itong 245, hindi makita at hindi malaman kung saan ginasta. Dahil yung sinasabi niya mga pailaw, wala naman daw ilaw pa hanggang ngayon. Wala pa yung mga poste ng ilaw. Sige nga, sir. Tira kayo ng tira, imbestiga kayo ng imbestiga. Magaling kayo mag-imbestiga sa Senado. Kayo ni Senador Ontiveros. Kayo sagutin nyo. Ako ngayon ang sagutin nyo. Tanong kayo ng tanong, ang lalakas ng loob ninyo nung hearing tungkol sa DOT advertisement. Na wala naman akong kinalaman, mga hunghang kayo. Pati ako pinatawag ninyo dyan.
Aba, ngayon ako magtatanong, saan mo dinala yung 245 million pesos na disbursement acceleration program na pondo na hinatag sa iyo ni Pinoy? Hindi po makita ng Presidential Anti-Corruption Commission kung saan mo ginasta. Lalo't walang makita ang Commission on Audit kung saan mo dinala yung 245 na yan. Sir, pag hindi mo na ipaliwanag yan, yan ay papasok sa plunder. Bida na naman si Senator Antonio Trillanes IV, and this time, dahil na naman ito sa umano'y mga ghost projects ng mambabata sa kanyang Disbursement Acceleration Program o DAP. Kung sino ang nagsiwalat ng anomalyang ito ni Senator Trillanes, alamin natin sa report ni Vien Dacles. Kumita umano na malaking halaga ng pera si Senator Antonio Trillanes IV mula sa mga ghost project na pinondohan sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay Greco Bellica, nagsumiti na siya ng mga dokumento sa Department of Justice na nanggaling mismo sa gobyerno na magpapatunay na kumita si Senator Trillanes sa DAP. Ano muna yung binigay ninyo sa DOJ? Binigay po natin mga ebidensya at kaso na pwedeng patunayan or i-verify ng NBI at ng DOJ against DAP. Against DAP, basically, these are evidences and documents, official, authenticated, na nanggaling mismo sa gobyerno kung saan nila ginamit ang DAP, sinong gumamit, at kung saan hindi nagamit. Public documents po itong Public mga ito. documents. Saan po ito galing? Galing po sa DBM, sa mga senador. Ito po ay mga saro. Galing din po sa mga ating mga witnesses, mga naglakas loob na gumawa ng mga certificate na nagsasabing wala talaga yung project, hindi talaga nangyari yun. Isiniwalat din ni Greco na bukod kay Senator Trillanes, may iba pang mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa paglulustay ng pera ng bayan. Pag sinabi nating senador, Sir Greco, sino yung mga senador na tinutukoy natin? Ang una-una rito, siyempre kasama rito si Trillanes. Aha. Si Trillanes, ang dami yung ghost projects niyan. Yung sa DAP, si Drilon, naririyan rin po. Si Marojas, sekretaryo na yon. Tapos si Jun Abaya. Sekretary ng mga panahon na yun? Sekretary ni Pinoy. Aha. DILG ito pinag-uusapan natin? DILG secretary. Tapos DOTR? Wala ang DOTR. Okay. DILG. Si Abaya noon was, ano ba yan, DOTC. 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 Si Abad, secretary. Tapos si Pinoy. Tapos undersecretaries niya si Yusek Mario Relampagos. Yan po ang pumirma ng lahat. Ginawa nilang Bagman Fall Guy. At saka si Dublon sa Senado. A lot of people are asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What happened? Hindi po kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin, gusto niyang balitan o gusto niya maging vice-presidente mo, hindi po natuloy yun. Tapos after that, talagang sunod-sunod na yung banat. Hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa... was there something na happened? Ito si Trillanes, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala itong to. Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Na magpahambog na mag-muti-muti na talawan pala. Pagka ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, sus. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaksyon niya, sir, nung tinanggihan niyo na makatandem niyo ho siya as a vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako tatakbo. Pero hindi ko lang masabi na ikaw klaseng tao maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako.
Very dangerous, ambitious kasi. Kaya gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito magpresidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. Videos na nag-trending ngayon, parang hinalukay ng mga DDS ang mga previous videos tungkol kay Trillanes Kabibig. So ano ang inyong komento hinggil dito? Ako, ang gusto lang natin mga kabibig ay sana masolusyonan, mabigyan ng linaw itong flood control anomalies. Sana ay itong ICI na investigasyon ay meron talagang makukulong at dapat merong mananagot. Kasi useless lang kung ma-end itong ICI na investigasyon na walang makukulong, walang mananagot. And also it's just a waste of money mga kabibig. So sana we're praying for the Philippines and for the Filipino people na yung mga corrupt, yung mga natatagong corrupt, at yung mga nagbabalat kayo na hindi corrupt, sana makonsensya kayo.